So yan, magandang araw mga ka-update. Ngayon po, update na naman tayo sa napakagandang legacy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel. So mamaya nga mga ka-update, panoorin natin yung minsan pa lang nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas at sa buong kasaysayan ng mga naging Pangulo. Ito nga ay patunay na talagang yung Pangulo ay nakapokus sa trabaho. Bagamat walang tigil yung paninira sa kanya, walang tigil yung panggugulo sa kanya, na talagang dinidistract siya sa kanyang trabaho. Pero makita natin na yung Pangulo ay nakakonsentrate siya sa kanyang trabaho. Di maiwasan minsan nasasagot siya sa mga isyu, pero hindi siya nagpapaapekto, no? Kundi ginagawa niya talaga yung kanyang trabaho. Panoorin na natin yung video mga ka-update. Asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GML, Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil yun na nga, nakakapunta kahit saan, kung saan nangangailangan ng transport vehicle. Ngunit, pati na yung modelo na ito, madaling i-maintain, laging may pyesa, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka-problema. Ito nagkataon lang na this is a release for most of Luzon, but we will continue to do this and hindi namin ititigil ito hanggat lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Siyempre, yung pondo lagi kulang, but minamanubla natin, minamasahe natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kabahay. Ito po ang single biggest ambulance distribution in one day. No? We have searched and researched, and we found out that the biggest one was the one we did last year, 129, I think. So right now we're doing 387 just for one day. No? Dito natin makikita ang commitment ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo sa pagbibigay ng halaga sa buhay. Napakahalaga po ng ating ambulansya sa pag-extend po ng buhay ng mga may sakit, mga nangangailangan ng tulong pang-medikal. So, kailangan lang madala sa pinakamalapit na ospital. Ito po ang ibig sabihin nito, maaring hindi lang po ito statistics and numbers or a show of our capability. It is a show of concern, compassion, at ang ating commitment ng Pangulo na gawing mas mabuti ang buhay ng ating mamamayan saan mang sulok ng ating bansa. So yan nga po, mga ka-update, no? For the first time in history na nakapagbigay sa mga LGU yung pamahalaan sa pangunguna ng presidente. At yan nga makita natin na bawat mga munisipalidad sa Ilocos Region, sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa. Yan, kami po ay sakop ng Mimaropa at saksi po ako dyan sapagkat dito nga sa amin ay nabigyan
talagang nakatanggap ng PTV. Ayan, yung Patient Transport Vehicle. So, Mimarupa, Bicol Region at Cordillera. Yan po yung mga nakatanggap at nakapag-uwi ng Patient Transport Vehicle na kung saan ito ay napakagandang unit ng sasakyan kasi nga ito ay kaya niyang marating ang pinakamalalayong lugar at madali siyang ayusin. Lagi itong may available na mga pisa. So sa hindi po nakagusto ng ating vlog na to, humingi ako ng pasensya, pero tayo po ay talagang nasa katotohanan lamang palagi. At doon naman po sa nakagusto ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video, pa-share na din po mga ka-update at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.